Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Saludo, mga Pilipinong umunlad at umasenso sa iba't ibang panig ng mundo. Saludo, saludo, saludo. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome po sa programang Serbisyong OFW. Ako po si Jo Cabrera Alabastro at ngayong araw po ay ating sasaluduhan isang kababayan po natin na batang-bata pa po na OFW, pero marami na po siyang karanasan sa pagtatrabaho at talaga namang marami po siyang maibabahagi sa atin na kanyang mga naging best practice na rin at mga pwedeng maiwan na tip, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nagnanais na maging OFW since malapit na ring magbukas ang mas maraming mga bansa. At yung iba naman natin na mga kababayan na nasa ibang bansa rin naman. Ito ay magsisilbing inspirasyon ng ating panayam sa kanya. Kasama rin po natin sa ating pagsasahing papawid ang 1143 DZMR Santiago Isabela at syempre sa ating kasama dyan sa Bacolod sa 1233 DYVS. Kasama po natin ngayon si Mac Jessie Mapili. Diyan po siya sa Qatar. Magandang araw sa iyo, Jessie. Magandang araw po, Ma'am Jo. And magandang araw din po sa lahat ng tagapakinig po. May mga babatiin ka ba dito sa atin, sa Pilipinas? Sa family ko po, kila mama, sila kuya, sila hindi ko alam, pwede ko po sabihin yung pangalan din. Kay mama, Erlinda po. Sabihin mo lahat ng pangalan. Ayan po, si mama po, Erlinda Mapili, si kuya, Mendrin Mayo, Elaine Claire po, hello. Tapos kila tita po, sila tita Alicia po, si Pastor Bobby po. Tapos sa girlfriend ko po si Shekinah, hello sa inyo. Hello, Shekinah. Si Shekinah ay na-feature na rin natin. Last time, siya yung ating na-feature na OFW sa Ireland. Tama? Yes po. Sa Ireland po siya. Siya ay nurse din. Hindi po. Bali po, ang term po na tawag po sa kanila is respiratory physiologist. Respiratory physiologist. Ayun, oo, siya nga pala yung ating nakapanayam noon sa Ireland. At ito ang ating kasama ngayon, si Jessie naman, ang kanyang boyfriend. Yan. At Jessie, ikaw ay ilang years na ba na OFW? Almost 3 years na po. First experience ko po as OFW po is nasa Saudi po. Mm-hmm. I worked there for a year. Tinapos ko lang po yung contract po. Then after that po, next experience ko po is almost 2 years na po ako dito ngayon sa Qatar po. Mm-hmm. At yung experience mo ba ay kamusta yung unang pagpunta mo ng ibang bansa? Yung buti pinayagan ka ng magulang mo, batang-bata ka noon. Ayun po, kasi gusto ko rin po kasi para I grew up po kasi nakikita ko po yung mama ko, yung hirap po sa pagkita ng pera. As a single mother, pinapaaral niya po kami 3 magkakapatid po. Kaya yun po, gusto kong makatulong at the same time makaipon po. And yung experience ko naman po, at first po, ang focus ko talaga nasa documents po, parang ganyan kasi takot po magkamali, parang ganun. Dahil first time po, kaya medyo hindi po masyadong ninenervous, hindi po kinakabahan. Talagang focus lang po sa pag-aayos ng mga papel. Mm-hmm. And then yun nga po, first work po sa Saudi. Okay naman po, may mga tumulong po sa akin mga kababayan din po doon. Sila po talaga yung magiging parang pangalawang pamilya niyo po pag nasa malayo kayo na ibang bansa. Tapos, ayun po, naging okay naman po, masaya, marami pong natututunan. Blessed din po dahil nakapunta. As a learning experience po, parang una talaga mag-a-adjust po talaga sa kultura po na ibang-iba po pag nasa ibang bansa. Iba yung mga nakagisnan, iba yung mga nakasanayan po, kailangan mag-a-adjust po talaga. Ayun po. May mga pagkakataon ba nung unang pag-abroad mo na talagang yung iyak mo ay hindi mo na maintindihan kung kailan patitigil? Hindi po ako
muntik lang po. Siguro po mga unang linggo po, yung parang meron po nakabara sa lalamunan. Yung part po na talagang pagpasok mo po ng kwarto, mag-isa ka na lang. Ang laki-laki nung tinutuluyan mo pero mag-isa ka. Tapos mas malaki pa sa bahay mo po sa Pinas. Ganun po. Dati po sa Pinas, ilang kami? 5 kami. Nasa maliit na kwarto po. Tapos pagdating po dito, pagdating po doon, ang laki-laki nung kwarto, mag-isa ka lang. Ayun po. Tapos, pero simula po nung parang nagkaroon po ako ng mga, yun nga po, mga kababayan po. Sila Leo, sila Naif po. Ayan. Yung tumulong po sa akin, parang maging at home, maging pangalawang pamilya po. Ngayon po. Naging mas maayos naman po yung parang pag-a-adjust po. Oo. Sabi mo yung nanay mo ay single mom. Ano po, opo, pare, yung pong pagpapaaral po sa amin, yun po, siya po nag-shoulder. Lahat pong pangangailangan po namin that time po. Pang-ilan ka sa magkakapatid? 2 po ako. Sa gitna po. 3 po kami, tapos nasa gitna po ako, middle po. At medyo magastos yung iyong kurso. Opo, medyo wala naman po na halos na mura ngayon na kurso. And ano po kasi, hindi rin po marami ang nag-o-offer ng respiratory therapist po na course po sa Pinas po. Ilan lang din po ang nag-o-offer sa Philippines kasi fairly new po siya or isa po siya sa pinakabatang courses ng medical field. Opo. At ikaw ba yung pumili ng mismong course na yan? At kung ikaw, bakit yan ang napili mo? Ano po, ang kwento po kasi niyan, nag-try lang po ako may nagsabi po sa akin na ano po sa Emilio Aguinaldo College po, na nag-offer sila ng scholarship. Meron lang daw pong iti-take na exam. Tapos meron lang po silang parang general average po na hinihingi. So, pasado naman po ako. So, nag-try lang din po ako noon, nung high school po ako. Ngayon po, ang first choice ko po dapat talaga is RadTech. Parang ganun po. Radio Technology. Tapos, nag-fail up po ako. Parang, ang sabi po sa akin, parang aabot daw po ng 5 years. Which is ngayon po, alam ko na hindi. Parang ganun yung parang naging success. Matagal po pala ito. Nasa sunod po ng radio technologies po, respiratory therapist. So sabi ko magta-try lang naman po ako ng scholarship, ganyan. Parang hindi ko po alam na napapasain. Talagang God's grace po. Nakapasa po ako doon sa scholarship. Tapos, ayun po. Nakita ko po yung respiratory therapist. Yun na po yung kinuha ko kasi nung bata rin po ako. Hikain din po ako nun. Kaya alam ko po yung hirap din. Parang nahihirapan po sa paghinga. So, pinustro ko na lang po. Pag uwi ko na lang sa bahay, tsaka ko na lang po inalam po ano po yung respiratory therapy. Ano sabi ng nanay mo? Si mama naman po, laging suporta lang naman po sa akin. All the way po. And then, may tiwala naman po siya sa akin. Tapos yun, nalaman po, okay po, parang, si kuya po kasi that time, ang kinukuha niya pong kurso, physical therapist po. So, parang, siguro inisip pa, baka may similarity din, parang gano'n. Therapist pa rin. Kasi po, nung nag-start na po mag-work, hindi naman po nagsisi nung nakita ko po na napamahal na rin po sa akin yung kurso. Si kuya mo ba ay saan nag-work? Sa Pilipinas po siya ngayon as of now po. Ayun po, sa private clinic po, nag-work po siya. Okay. So, ikaw lang ang OFW sa family? Opo. Sa immediate family po. Ako lang po, as of now po. Pero nakakatuwa na ikaw ay talagang pinagsumikapan ng iyong nanay na maitaguyod kayong dalawa. Parehas palang mahal yung kurso ninyong magkapatid. Bagamat ikaw ay scholar, pero syempre, di ba yung mga lab na mga pangangailangan pa rin ay mahal. So, ito ay 3 taon ka na nagtatrabaho sa ibang bansa. Naisip mo ba na darating ka din sa point na nagiging unti-unti nagiging maalwan yung buhay ng family ninyo? Maano po? Maluwag yung buhay ng family ninyo.
Ah, opo, syempre po, yun po ay pangarap ko or gusto ko rin po talaga. Yung makaipon po, lalo po ngayon na pandemic and marami pong hindi sigurado, lalo pagdating po sa employment po. Ayun po, sa ngayon po yung nakakapag-ipon ng financial, ganyan po, ng emergency fund kung sakali pong kailanganin. Mm-hmm. And praying po, soon po kapag kasi 3 years po ganyan, parang bala ko rin po sana in the near future makapag-open po ng business, ganyan po. Mm-hmm. At ano yung mga naging challenge mo na ikaw ay, syempre, ikaw ay frontliner at yung main job mo ay talagang yan yung concerning sa COVID-19 patients, respiratory therapist. Ano yung fear ng parents mo, ay ng nanay mo, at ikaw, ano yung dinaanan mo rin na hirap tungkol dyan? Ano ko lang po, linawin ko lang po. Kasi po, yung work ko po dito is pulmonary function technician po. Bali po, yung pong work ko is hindi po kami directly po sa COVID patient. Ang work po namin as pulmonary function technician, meron po kami po yung nag-i-instruct sa patient, nag-ooperate po ng machine, meron pong machine kaming ginagamit na tinatawag po na spirometer, ganun po, spirometry or body box po, iba't iba pong machine na i-instruct namin ng iba't ibang breathing maneuvers yung patient. Tapos, through that data collected po, mai-interpret ng doktor na makakatulong sa diagnosis or assessment po ng patient kung meron po siyang underlying na problema sa paghinga po or gaano po ka-severe, so on and so forth po. So, sa ngayon po, during this COVID crisis po, actually po, ang ginagawa lang po namin procedure to make sure po na prevent yung transmission po ng disease, kailangan po negative yung patient namin. Okay. So at least safe naman pala. Bagamat ikaw ay frontliner, may entrance test bago makapasok sa inyo. Opo. May swab test. Opo, pero yung risk po, andun pa rin po kasi yun nga po, yung symptoms po, karamihan ng mga pasyente po namin is same din po ng symptoms ng COVID po. And at the same time po, yung pong result din ng swabbing, ganyan po, it takes time din po bago lumabas. So, hindi po, meron pa rin po siyang risk. Opo, kaya nandun pa rin po yung pag-iingat po namin. Proper PPE po, personal protective equipment, tapos yung pagsunod po sa protocol, so on po, so forth po. Ngayon ba gaano nakahigpit dyan sa Qatar? Sa ngayon po, hindi po siya katulad ng nung first wave po. Ngayon po kasi, meron po, nag-decline na yung number of cases po namin. And then, nagkakaroon na po kami ng vaccination po, immunization po na program all around po dito sa Qatar. Pero nakasama ka na ba sa immunization? Opo. Kaming mga staff naman po is entitled po para sa immunization po namin. Awa po ng Diyos. And then, yun nga po, sa ngayon po, dahil sa nagkakaroon po ng second wave po ng COVID, unti-unti po tumataas yung number ng cases po namin. And then, ang kagandahan naman po, unlike po before, mas prepared na po kami mga health workers, yung Qatar po as a whole po. Mas prepared na, kaya parang mas mabilis na po kaming mag-adapt or mag-manage po. The situation. Po. How about yung nanay mo? Ano ang sinabi sa'yo nung onset ng pandemya? Di ka ba pinapauwi? Hindi. Hindi naman po. Yun po, siyempre nag-aalala po palagi. Ayun po, laging pinagdadasal po, nagkakamustahan din. And then, sa po kasi ngayon, nung nagkaroon po kami ng COVID po, yung mga healthcare workers po, hindi po kami, parang temporarily po, nag-hold po ng annual leave. So, mahirap po magbakasyon. Hindi po kami naalaw basta-basta po na magbakasyon po.
So ikaw, hindi ka makakapagbakasyon. Supposedly, kailan pala ang bakasyon mo? Supposedly last year pa po. Last year pa po Overdue. dapat. Ay, yun nga po, nakabili na po ako ng ticket, ganyan lahat-lahat po. Dapat po nung June last year. And then yun nga po, nung March, nagkaroon na ng lockdown all around the world. So, nag-stop po yung annual leave. Tapos recently lang po, nag-resume ulit sila ng leave. Pero, ayun po, yung katrabaho ko po ang nagbakasyon muna. Tapos ngayon po magsa-second wave na, temporary hold po ulit yung pong leave po namin. Na timingan po. Medyo mailap ang leave sa'yo. Ayun nga po. Pero nakakapag-off naman kayo dyan. Opo. Bali sa work po namin, ang work po namin as of now, dahil hindi naman po kami frontliner, every weekday lang po open yung laboratory po namin. Ang weekdays po kasi dito is Sunday to Thursday. So, ngayon po is off ko naman po. May 2 araw na off naman po kami. Okay. Para sa'yo, Jessie, ano yung pinakamahirap bilang isang OFW na dinaanan mo? Unang-una po, syempre, para po sa akin yung malayo ka po sa mga mahal mo sa buhay. Yun po. Yung may mga times na gusto mo silang i-comfort, gusto mo pong physically andun ka, pero hindi mo po magawa. Ayun po. Tapos, yun po, hindi po may iwasan na mag-alala sa well-being, safety po ng mga mahal mo sa buhay po. Yung kung may mga instances po na may nangyaring aksidente or ganito po, is mahirap po mag-focus. Medyo mahirap po mag-focus sa work. Ayun po, kaya talagang prayers and talagang trust and faith po kay God na He's in control po sa lahat. Kahit nasa malayo, kahit anong lugar po. Ano yun naman yung para sa'yo nakakatulong para ma-ease out yung ganyang feeling mo na malayo ka sa family? Kanina na-mention mo malaking factor yung friends and yung church na meron ka. Apo. Ayun po. Yun po. Syempre po yung faith po, yung pangahawakan mo po yung word ni God. Yun po na He is in control po sa lahat. Tapos family, yung pong through the internet po, yun po. Maraming salamat po sa social media na unlike po before, siguro sulat-sulat lang. Kung ini-imagine ko po yung mga panahon na wala pang internet. Ano ang hirap, no? Opo, ang laki po ng difference. Laking tulong din po talaga. Kahit na magkalayo yung time zone po, kung gustong magkausap, gusto pong mag-adjust lang po ng time, possible naman po na magkita. Tapos yun po, yung focus ka lang din po on building oneself din po. Parang alam po na may reason po kung bakit nandito ako pinadala ni Lord. Ganyan. Ganyan po. Tapos sa church nga po, yun sa po. Church. Being active po, serving the Lord po. Ano ginagawa mo sa church? Sa ngayon po, nasa ushering ministry po ako. So, consist of volunteers lang po kasi kami. So, yun po. May face-to-face na ba sa inyo? Sa amin po, opo. Pero limited ang ginagawa po sa amin. Limited po yung inaalaw po. Kumbaga, meron registration po na document, tapos ilalagay po yung details, tapos may certain numbers lang. Tapos dun, pagdating po sa church po namin, meron po kaming almost 2 meters or 1.5 meters apart ng mga chair po. Tapos, yun po, mask and proper po na Ay bagay na bagay sa yung ministry mo. Talaga nga you keep the wellness of the church at yung distancing at making sure na lahat ay safe sa pagpunta doon sa church. At in terms of yung pakikisama naman sa mga iba't ibang nationality, ano yung pwedeng ma-share din sa mga kababayan natin? Ano yung mahirap para sa iyo at ano yung madali para sa iyo? Ano po?
iba-iba po kasi yung kultura. Unang-una po talaga, kailangan parang understanding po na iba-iba ng kultura, lahat po merong difference. And pagdating naman po sa iba't ibang lahi po sa pakikisama, medyo mahirap po kasi habang nag-work po ako dito sa ibang bansa, makikita mo po na, hindi ko po sasabihin kung syempre mga ibang lahi po. Meron po silang mga parang mapapansin mo, karamihan po sila ganito, na medyo negative po, karamihan ganyan, ganito. Pero once po na nakakilala po ako ng mga ganong lahi din, masasabi mo po na hindi po lahat, hindi po pwedeng i-generalize na ganon sila. Kasi makakakita ka po ng talagang tao na maayos ka usap, ganon po, daling katrabaho, masayang kasama po. Ayun po. And then yung iba nga po, Christian din po, ganon, kaya nakakatuwa po. Ayun po. Kaya, it's just a matter of getting along with them, kung paano mo talaga pakikisama. Opo, yun po. Tapos wag pong parang wag pong matakot na makisalumuha ba. Yung parang, baka ganito siya, baka ganito din siya. Kasi may kilala akong kalahi niya na ganito. Parang ganun po, hindi po dapat ganun. Dapat. Kasi kung iisipin mo po, paano kung ganun din ang isipin nila sa atin po mga Pilipino, parang ganun. Hindi rin po maganda. Kaya yun po. Mostly ba dyan ay nag-i-English o kailangan mo talagang intindihin yung language? Dito po sa Qatar, hindi po masasabing mostly pero marami po ang marunong mag-English kumpara po dun sa pinanggalingan ko po dati sa Saudi. Na kailangan po, mahirap po ang hindi ka marunong magsalita po ng Arabic. So, mga patient nyo dyan ay nakapag-English? Hindi po lahat. Kumbaga po, syempre po, dahil sa work ko po, kailangan ko pong mag-instruct ng procedure po, ng breathing maneuvers po na ipapagawa. Inaral po namin yung salita ng Arabic. Talaga. Ganun po, yung mga salita po na kailangan po namin. Mga basic. Opo, lalo na po yung concerning para dun sa procedure po na pinapagawa po namin dun sa pasyente. Oo, no? Kasi paano kung may nagawa kang may nasabi kang maling instruction tapos nagawa ng patient? Paano yun? May nangyari na bang ganun sa'yo? Opo, pero ano po kasi yung procedure po namin, hindi po kami yung parang pagkagawa ng procedure, yun na, kukunin na kagad. Pwede po kami gumawa ng trials. So kapag meron pong maling nagawa, uulit na lang po. Kung kaya, if possible, kung kaya pa ng patient, uulit po, ganyan. Diliwanagin, i-explain po ng maayos. And then syempre po sa simula, medyo mahirap po siya. Pero with the help din po ng colleagues ko, yung mga katrabaho ko po, na understanding po and very helpful din po. Yun po, pag medyo hirap, tatawag po ng backup, ganun po. Okay. Gaano mo nakikita yung sarili mo na magtatagal dyan sa trabaho na yan bilang respiratory therapist? Ano ang future plans mo? Ano po? Gusto ko po yung profession ko. Mahal ko po yung profession ko. Gusto ko po rin yung nakakatulong po sa iba. Lalo na po pag nag-i-establish po ng report sa pasyente. And nakikita ko po na mag-work po ako sa ganito mong profession hanggang po sa makaipon po. Yun po. Gusto ko po sana kasi makapag-open din po ng business or if ever po makauwi ng Pinas, if ever po para kahit pa paano po ay malapit naman po sa pamilya. Okay, so parang itutuloy mo pa rin yung profession na yan, opo, pero meron kang business sa Pilipinas. Opo, or siguro mga 10 years po or 15 years by now po magpo for good, mag-uuwi, ganun po, para focus po sa business if ever. Kasi mahirap po mag-open po ng mag-business po kapag nasa malayo. Ayun po.
Tama naman. At saka bata ka pa, so gustong-gusto naming marinig yung mga plano ng kagaya mong millennial na buti na iisip mo na 10 to 15 years from now ay babalik ng Pilipinas at makakapag-negosyo at makakasama yung family. And it's good to know na at that age ay alam mo na yung passion mo, alam mo na yung gusto mong maging trabaho kahit sa iyong pag-edad. Yan biyaya ng Diyos yan, yung nalalaman mo agad kung ano yung gustong-gusto mong gawin sa iyong buhay. And ano naman yung mensahe mo dun sa mga batang OFW na kagaya mo and nagsusumikap sa mga bansa kung saan sila naroroon, at dun sa iba naman na mga millennial rin na nasa ibang bansa pero unfortunately yung kanilang mga trabaho ay affected ng pandemic? Ayun po. Ang masasabi ko po, keep the faith po. Yun. Keep the faith, keep strong po. I believe po na during this pandemic po, since last year po, karamihan or mostly everyone po, lahat ng OFW is nag-undergo ng some anxiety po, or dahil nga po sa uncertainties po, lalo na po yung mga iba po na naapektuhan ng unemployment because of the COVID po, is to keep faith po and keep your trust in the Lord po. God is in control po. Papakita ni Lord kung paano niya iti-turn around po lahat na nangyayari po, nararanasan po natin na hirap into blessing, into something wonderful po. Ayun po. At ikaw, naranasan mo yun no? Naranasan ninyo yung hirap at ngayon ay nagpapasalamat kayo sa Diyos doon sa provision ng trabaho na meron ka. Tapos yung kuya mo, yung mom mo ba ay nagtatrabaho pa? Hindi na po. Si mama po ngayon is retired na po. Ang pinagkakaabalahan po ni mama ngayon, meron po siyang maliit na tindahan po doon lang po sa amin, sa bahay po na amin. Tapos, rin po siya, nagtitinda po siya ng mga products po from Benguet, ganun po. So yun po pinagkakaabalahan ni mama ngayon. Bukod po sa pag-aalaga po niya sa mga aso namin. Yung bunso niyong kapatid, nag-aaral pa ba o nagtatrabaho na? Nagwo-work na rin po siya. Ang natapos po ni Elaine is psychology po. Psychologist po siya. Tapos ngayon po nag-work po siya sa isang review center po doon sa Pinas po. Mostly work from home naman po siya. Kaya kasama po niya si mama po doon. Lahat pala kayo nasa medical field. Opo. Siguro po, gawa din po si mama po kasi nag-work siya sa isang private hospital po. As a purchaser employee. Kumbaga sa office naman po siya. Sa office po siya nag-work, pero sa hospital pa rin po. Yun din po siguro. Kaya parang nagustuhan namin yung medical field. Kasi parang madalas kami pumupunta ng hospital, ng bata, ganyan. So maagang exposure, maaga kayong naipakilala ng nanay ninyo sa ganong trabaho. Po, ganun po siguro. Pinangarap mo ba na maging doktor? Noong una po. Pero nung nakita ko po na kung paano po yung work ng doktor, na okay na maganda po ang trabaho ng doktor, pero yung pong sobrang less time po para sa family, ganyan, para sa sarili, kasi sobrang hirap po ng trabaho ng doktor, na kahit nasa bahay ka, kahit off ka, pag tumawag, ganito po nangyayari sa pasyente, kailangan mo sumagot, ganyan. Medyo, dun po ako na-off, medyo parang hindi po para sa akin yun. Pero at least nandun ka pa rin sa medical field. Opo. At message mo na lang para sa iyong nanay na talagang ngayon nanonood, very proud sa iyo sa naabot mo sa buhay. Hello, Mama. Ingat ka palagi. Love you. Ayan, maraming salamat sa iyo, Jessie. At nawa ay pagpalain ka pa ng Diyos at
we're praying and hoping na matapos na yung ban sa bakasyon para makabalikan na rin ang Pilipinas. Sana nga po. Thank you. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you and stay safe. po. God bless you. Yan po ang ating nakasama, si Mac Jessie Mapili dyan po sa Qatar. Serbisyong OFW. Ating pong nakapanayam si Mac Jessie Makapili. Siya po ay millennial OFW at 3 taon na rin po siyang naninilbihan o naging isang overseas Filipino worker sa Middle East at napakinggan naman po natin talagang he's looking forward na after 10 to 15 years ay makabalik ng Pilipinas at makapagtayo ng sarili niyang negosyo and of course to settle down. Siya ay yung panimula niya hindi madali para sa kanilang family dahil ang kaniyang ina ay single mom pero silang 3 magkakapatid ngayon ay pinagpala ng maayos na trabaho sa medical field. Talagang pagsusumikapan mo, ang paghihirapan mo, ang buhay at ang pagkakaroon ng maayos na pamumuhay, kailangan talaga ang sangkap dyan ay sipag, tiyaga at syempre ng pananampalataya gaya nga ng paalala sa atin sa 1 Corinthians 15 verse 58, therefore my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. All of our labors, if we give it to God, kahit ngayong trabaho na meron tayo it will not be in vain kasi ang lagi mong naiisip, nakikita mo ay si God ang iyong big boss. So saan ka man naroroon, may time siguro o maraming pagkakataon sa buhay natin ngayon, we may feel frustrated about things or about what's going on sa situation sa pandemic, sa situation sa trabaho mo, sa situation sa family. Sabi nga nila, masyado nang na-stretch yung PC natin ng mga tao, lalo na tayo ay nabubuhay ng matagal na sa pandemya. Pero ito yung paalala sa atin ng Diyos na everything that we do is worth sa paningin ng ating Panginoon. So, lalong-lalo na if we do it for God. So, always give yourselves fully. Hindi kalahati, hindi 1/4 daw. Fully to the work of the Lord because hindi po mawawala ng saysay ang ating mga gawa at ang ating mga pinagtatrabahuhan sa buhay. Sa Tagalog po, ang ganda ng translation. Kaya mga kapatid, kung minamahal, kayo ay maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Perhaps yung trabaho ninyo ay hindi na-notice, hindi na-appreciate o kulang sa affirmation ng boss o mga coworker ninyo. Pero keep on doing what you do kasi hindi lang naman sila ang maaaring makapagbigay ng pansin sa inyo. Ito nga, paalala sa atin ng Diyos na lahat ay Kanyang nakikita. And all that your labor will not be in vain. Even the prayers na binabanggit ninyo for your family, for the people that you love, and even sa trabaho ninyo, it's not in vain because you do it for the glory of God. At nawa naging inspirasyon sa atin yung life story, bagamat maikli lamang yung ibinahagi ni Mac Jessie Mapili ay talagang mapili siya sa kanyang pananalita pero makikita ninyo yung kanyang humble heart, yung gentleness, nakikita rin yung kanyang
pagiging Kristiyano sa kung paano siya magtrabaho. Talagang nakikibagay at inuunawa ang lahat ng mga pwedeng makasama sa kanyang mga trabaho. Ganun naman talaga, di ba? Mga OFW, mga kababayan natin. Pag kayo nasa ibang bansa, mas nagiging malawak ang inyong pangunawa at mas nagiging disiplinado at mas nakakasunod. Kaya nga naman ay gustong-gusto tayo ng ibang mga lahi. Dahil yung ating trabaho, ika nga nila, laging performance level. Parang innate na yan sa atin, likas na yan sa atin ng mga Pilipino. Kaya kayo po, mga OFW namin, mga kababayan, di natin palalampasin yung pagkakataon na ito. Nasasaluduhan po namin kayo sa inyo pong husay, sa inyong trabaho, saan mga larangan po kayo naroroon, saan man po yung career ninyo, trabaho, ay kami po ay sumasaludo sa inyo. Kasi grabe po yung hirap na inyong pinagdaraanan. Yun pong hirap na mawalay po sa mga mahal sa buhay, mabuhay na sa kabila ng maraming distansya from your loved ones ay iyan na po ay isang very difficult challenge. Plus mo pa yung adjustment sa ibang lahi. Plus mo pa yung adjustment sa klima, sa kakainin at sa titirhan. So kami po ay saludo dahil kayo ay nagiging productive at inuuna pa po ninyo ang concern, ang welfare ng pamilya ninyo na narito po sa Pilipinas. And so, kayo po ay sumasaludo sa inyo at ang serbisyong OFW ay lagi po na nakatingin at nakatuon para kung paano po kayo matutulungan at kung paano din naman po kayo ma-uplift ang inyong mga spiritu. Ang serbisyong OFW po, Monday to Friday po yan na napapakinggan dito po sa 702 DZAS at sa ating mga sister station sa 1143 DZMR Santiago at sa 1233 DYVS Bacolod. At syempre, everyday po may iba't iba tayong feature. Pag Lunes, kasama po natin si Pastor Nika Loicaw. Pag Martes at Huwebes naman, si Pastor Joe Biaso masasagot sa inyong mga katanungan. At every Monday, si Pastor Nika Loicaw naman, mga legal concern ng mga OFW ang kanyang pinagtutuunan. Plus, meron pa siya syempre on the side na panalangin at mga biblical perspective. And every Wednesday, ito nga po tayo ay nagtatanghal naman at sumasaludo sa mga kababayan po natin na nasa iba't ibang panig ng daigdig na sila po ay mga namamayagpag na at may mga magagandang kwento na nais pong ibahagi sa ating mga kababayan na kagaya po ninyo at sa mga gustong maging OFW, aspiring OFW, talagang pick up ng mga best practice at yung mga dapat na iwasan. Bagamat alam na halos nating lahat yan yung mga adjustment, pero kapag nakakarinig tayo ng mga kwento ng mga kababayan natin ay nai-inspire tayo at nagkakaroon tayo ng pag-asa, lalong-lalo na dun sa mga hoping na maging isang ganap na respiratory therapist. Abay, limited lamang ang inyong, sabi nga nila, yung opportunity dito sa Pilipinas, pero mas marami po sa ibang bansa. And so, kayo po ay patuloy na magsumikap saan man po kayo ma-assign na inyong trabaho. At gaya nga ni Mac Jesse, na nakita niya na yung trabaho, nakita na niya yung pinakamalaking bakit niya o yung why niya, bakit siya nabubuhay at he is passionate about his job, yung pagiging respiratory therapist at yung trabaho na related roon ay masayang-masaya siya na doon siya na-assign. At sana yun din yung situation mo ngayon, Kaagapay. Hindi ng panalangin ko para sa'yo na maging makita mo yung trabaho na kung saan talaga tinawag yung puso mo. Yung trabaho na kahit hindi ka bayaran, yung trabaho na kahit maliit yung sweldo mo, yung trabaho na napapanaginipan mo dahil gustong-gusto mong gawin kahit maliit lang yung kinikita mo. Yan yung tinatawag na passion. At pag-ibayuhin mo yan kasi yan ang isa sa mga pamamaraan
kung paano ka uunlad bilang isang tao, bilang isang OFW at bilang isang Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating programang Serbisyong OFW Wednesday edition. Syempre, nagpapasalamat tayo sa ating mga kaagapay dyan sa Bocaue Transmitter Site, sa ating engineering team. Thank you rin kina Benjo, JV, Nathaniel at Reggie. Maraming salamat din. Kina Christopher, Wen, Abigail at Eileen Valdez. Thank you so much. At syempre kay Kayla Escalante. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa programang Serbisyong OFW. Nagsasabing pagpalain ng Panginoon ang mga OFW, 10 ng kanilang pinakamamahal na pamilya. God bless you po. Ako po si Wilma Tiangco, dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW.